Nasa tala ng DOST Picard na third largest producer ng saging sa buong mundo ang Pilipinas, kasunod ng mga bansang India at China. Wow, no? Kung kaya ito ay kinukonsidera bilang pangunahing pamumuhay ng ating bansa. Lumilikha ng 300,000 trabaho at 43 bilyong kita. Ngunit, isang malaking hamon na kinakaharap ng sektor na ito ay ang mga sakit tulad ng Fusarium wilt, MoCo disease at branchietop na siyang kinasanghian ng mga mikrobyo. Kung kaya, naging inspirasyon ito ni Dr. Edward Barlaan, isang professor emeritus sa University of Southern Mindanao, sa tulong ng Soxurgeon Agriculture, Aquatic and Natural Research and Development Consortium o Soxardec, ang pagsilang ng kauna-unahang digital PCR probe kit sa buong mundo para sa hamon sa industriya ng saging. Kilalanin natin ang teknolohiyang ito sa pamamagitan ng pagsama sa akin sa 3 minuto kong vlog. Ako, si Ted Gabriel Ambair ang inyong makakasama sa paglalakbay na ito. Tara na, sama na! Ang teknolohiyang ito ay naglalayong matukoy ang iniindang sakit ng mga saging sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon sa molecular na level ng sanhing mikrobyo. Bilang parte ng instruksyon sa larangan ng agrikultura, na ipakilala ang teknolohiyang ito sa aming mga mag-aaral ng plant pathology at microbiology ng universidad. Sa tulong naman ng Soxardec, nalaman namin ang prinsipyo at sistema ng kagamitang ito na siyang karagdagang kaalaman sa aming larangan. Upang ibahagi sa atin ang paggamit ng teknolohiyang ito, narito si Ma'am Geraldine Vido, isang Graduate Research Associate ng University of Southern Mindanao Agricultural Research Center. So ma'am, matapos natin i-run yung mga tests kanina, so ano naman ang next na gagawin natin para malaman kung may sakit talaga yung saging? Pagkatapos may sagawang PCR test sa sample, mababasa natin ito gamit ang teknolohiyang chip reader. Ang raw data ng mga sample ay lilipat natin sa isang software upang malaman kung nagpositibo ba o negatibo ang ating sample sa isang pathogen ng saging. Kasama natin kanina sa demonstrasyon ay si Kuya Rico, isang microbiology student ng universidad. So Kuya Rico, bilang isang mag-aaral na nabigyang pagkakataon na malaman ang teknolohiyang ito, matanong ko lang, paano ba magagamit ang kaalamang ito sa iyong larangan? Bilang isang microbiology student, napakatuto ko ng prinsipyo at maging ang sistema ng teknolohiyang ito ay mahalaga para sa aking larangan. Sa aking trabaho bilang microbiologist in the future, ay magagamit ko ang kaalaman sa teknolohiyang ito upang sa ganun ay mas mapadali and at the same time ay maging accurate ang results ng aking mga pag-aaral. Kaya nagpapasalamat ako sa kaalaman na nabuong ito ni Dr. Edward Barlaan at maging sa inisyatibong ito ng Soxardec. Importante talaga na ang teknolohiyang ito ay kanilang malaman. Lalong-lalo na, syempre, dapat din talaga itong ituro because so that they will be aware what is happening to the banana industry. And there is, of course, a technology now that is developed to help the banana industry. Nito lamang ika-10 ng Nobyembre, ang teknolohiyang ito ay ginawaran bilang Best Research Paper, kasabay ng ika-51 taon ng DOST Picard. Para sa isang seasoned researcher at scientist, ang kanyang kontribusyon sa kaalamang panlahat ay mananatiling magpakailanman. Kung kaya, ito ay ang kanyang regalo para sa mga susunod na henerasyon, isang kaalamang kaakibat sa kinabukasan ng agrikultura. Nakilala natin ang kwento ng pag-usbong ng siyensya mula sa isang retiradong akademiko patungo sa mga hinuhulmang agrikulturista ng USM at Soxardec. Ako si Ted Gabriel Ambair, hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng teknolohiya. Paalam!